Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin kung bakit ito sumabog at umakyat sa presyong $35,000 or ito po ay umakyat. Ayan, umakyat sa presyong 35K. Yan, ano nga ba yung mga dahilan? Marami pong nagtataka kung bakit biglang nagpakita ng ganitong nakakasurpresa or nakakagulat na aksyon or price action si Bitcoin sa araw na ito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. The reason behind BTC or Bitcoin price exploded to $35,000. Yan ang dahilan. Marami po talagang gustong malaman kung ano ang nagdulot yan sa biglaan, ayan, mabilis na pag-akyat ni Bitcoin. Bitcoin's price exploded to 35K as some major developments are starting to unravel. Ayan. Mukhang may nag-uumpisa kasi na major developments. Sabi po rito. Ibig sabihin ay isang malaking nagaganap or pangyayari ang nag-uumpisa. Yan, kaya maaring yan yung nagdulot kung bakit sumabog si Bitcoin sa presyong 35K. Ayan. After Grayscale's victory in court over the SEC and the regulator's decision not to appeal the result, the drive to Bitcoin ETF has increased. Ayan. Medyo luma na po yung balita na ito, yung si Grayscale. Ayan. Panalo po sila sa kaso laban kay SEC. Ayan. Kaya ito po yung kaso na ito ay may kaugnayan po ito sa Bitcoin ETF. Kaya yan nga, dahil sa natalo yung SEC ay tumaas yung possibility na ma-approve na ang Bitcoin ETF. Kaya yan, the drive for Bitcoin ETF has increased. Kasi ang ginagawa po kasi ni SEC ay dinidelay nila yung kanilang decision dito kay Bitcoin pagdating dito sa Bitcoin ETF. Kaya pinapatagal nila. The SEC changes its tune. Ayan, mukhang nagbago raw yung tono ng SEC. JP Morgan and Bloomberg Intelligence indicated that all signs pointed toward a Bitcoin ETF approval by the end of January 2024. Meanwhile, SEC Chairman Gary Gensler confirmed that he and his team were taking a look at about 8 to 10 separate ETF proposals and engaging with companies behind them. Ayan. Chinecheck daw po ng SEC. Yan, lalong-lalo na si Chairman Gary Gensler. Yan, siya at yung kanyang mga team o yung kanyang mga kasama ay yan, chinecheck nila or talagang binabasa siguro nila or ini-examine nila yung mga proposals, mga Bitcoin ETF proposals. Yan po ay nasa mga 8 hanggang 10 na mga ETF proposals yung kanilang ini-examine. And this change of pace was confirmed by Cathie Woods and Mike Novogratz. Both investors have already made Bitcoin ETF proposals, and both have reported an increase in constructive dialogue with the regulator following the Grayscale court case. These signs pointed to a possible batch approval or refusal of ETF proposals. However, one ETF has made a sudden appearance on a stock market linked corporation, which a Bloomberg analyst has singled out as a key milestone in government approval. Ayan, yung mga nakapila na proposal raw na ito ay hindi pa rin tayo nakakasiguro kung magkakaroon ito ng approval or refusal. Ayan. Kaya hanggang sa ngayon ay hindi natin alam, hindi tayo nakakasiguro. iShares listed by DTCC. Eric Balchunas
Bloomberg senior ETF analyst recently pointed out that BlackRock's iShares Bitcoin Trust has been listed on the Depository Trust and Clearing Corporation's website with the ticker IBTC. Ayan. Yan po ang ayon po yan kay Eric Balchunas. Ayan. Listed na raw ang iShares Bitcoin Trust. Ayan. Dito sa DTCC, Depository Trust and Clearing Corporations. Ayan, which clears Nasdaq trades. Ayan. Nandiyan na po si Bitcoin kay iShares. The DTCC, which works closely with the governments worldwide, is the corporation in charge of clearing Nasdaq trades. Although this listing does not guarantee approval by US regulators, it shows that BlackRock is quite confident in the future of its proposed fund. Ayan. Maski listed daw, ayan, si Bitcoin. Ayan, dito. Ayan, yung dito kay dito sa iShares Bitcoin Trust na ito ay maski listed siya dito sa DTCC ay wala pa rin daw kasiguruhan. Hindi tayo nakakasiguro. Yan does not guarantee na i-approve ni US SEC or ang US regulators. Yan ang mga ETF na ito. BlackRock's ETF, yan, COSIP, was also spotted financial lawyer Scott Johnson, along with an amendment of BlackRock's paperwork that indicated BlackRock has already started providing seed capital for the fund. Yan. Kanila pong yan, humiling po sila ng tulong kay lawyer Scott Johnson. Ayan. The COSIP is an identification number assigned to equity, debt, and other securities registered bonds in the US and Canada, and is used to distinguish securities from each other. Balchunas acknowledged Johnson's catch while warning readers to refrain from reading too much into it too early. Ayan. Ayon kay Johnson ay wag daw po tayong magbasa ng yan sobra-sobra. Ayan, kasi sobrang napakaaga pa. Yan, sabi niya BlackRock are stating in the recent spot Bitcoin ETF amendment that they are seeding the ETF in October. Don't want to read that much into it, but it is new info, not the original filing. So noteworthy, especially because they are BlackRock. Yan po yung actual na sinabi rito ni Balchunas. Ayan. If BlackRock ETF ends up being approved within the next few weeks, the SEC will probably pronounce itself on the fate of other ETF in roughly the same time period. Ayan. Kung pag inapprove daw po ni SEC yung application ni BlackRock na Bitcoin ETF, ayan, within the next few weeks, ayan, dito sa papalapit na ilang mga linggo, ay syempre, baka isasabay na rin nila yung pag-approve sa ibang mga ETF na rin. Yan, sa parehong araw na rin. Yan, kaya malamang ay sabay-sabay yung approval lahat ng mga Bitcoin ETF. At kung pag nangyari yan ay talagang magkakaroon na naman ng isang mas matinding pagsabog si Bitcoin. Sasabog po talaga siya. At mas matindi pa yung kanyang siguro ay mas matindi yung kanyang ipapakitang pagsabog kumpara yung kanyang ipinakita ngayon lamang, yung kanyang pag-angat sa araw na ito na umabot ng 35k. Yan, malamang ay hindi natin alam kung gaano kataas siguro ang kung saan lilipad ang presyo ni Bitcoin. Kaya yan, abangan na lamang po natin. Kasi wala naman po talaga tayong magagawa rito, kundi ang abangan yung mga kaganapan dito. Yan, yung mga desisyon ng mga lalong-lalo na yung decision dito ng US SEC.
ang financial regulators. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.